Shalom! Ako si Rabbi Rich. Ngayon ay tinitingnan natin ang makapangyarihang pagtatapos ng Mateo Kabanata 4. Partikular na ang mga bersikulo 24 at 25. Sinasabi sa atin ng teksto na ang katanyagan ni Yeshua ay lumaganap sa buong Syria. Isipin ang heograpiya rito. Ito ay isang ilaw na sumisikat sa Galilea ng mga hentil. Isang lugar na madalas iugnay sa espiritual na kadiliman. Dinala ng mga tao sa kanya ang lahat ng mga may sakit, ang mga nagdurusa sa iba't ibang karamdaman, ang mga inaalihan ng mga demonyo, at ang mga may paralisis. Ang kontekstong Hebreo rito ay mahalaga. Hindi lamang nagpapagaling ng mga katawan si Yeshua. Ipinapakita niya ang kanyang awtoridad sa buong sangnilikha upang ibalik ang mga bagay sa orihinal na layunin ni Adonai. Kapag nakikita natin ang mga listahang ito ng mga pagdurusa, epilepsya, paralysis, pang-aapi ng demonyo, dapat nating maunawaan na noong unang siglo, ang mga individual na ito ay madalas na itinatakwil ng lipunan. Sila ang mga tapunan ng kanilang sariling mga komunidad. Ngunit si Yeshua, ang ating Mesiyas, ay naparito partikular na upang tipunin ang mga nangalat na tupa ng Israel at magdala ng aliw sa mga may bagbag na puso. Ang pangalan ng kanyang himpilan, Capharnaum, ay literal na nangangahulugang nayon ng aliw. Hindi lamang siya nanatili sa isang lugar. Naglakbay siya sa buong Galilea. Nagtuturo sa mga sinagoga at pinapatunayan ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng mga makahimalang tandang ito. Itinuturo nito sa atin ang isang pangunahing prinsipyong mesiyano. Ang mga himala ay ang kumpirmasyon ng pagtuturo ng kaharian. Ipinahayag ni Yeshua na ang kaharian ng langit ay malapit na at pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagpuksa sa kadiliman ng sakit at kasalanan. Ipinakita niya na sa harap ng hari, ang pagkawasak ng mundo ay walang pagpipilian kundi ang yumukod. Upang magsimula ng isang mas malalim na pang-araw-araw na paglalakad kasama ang Mesiyas, hinihikayat ko kayong bisitahin ang Walk with Yeshua app na nakalink sa paglalarawan sa ibaba. Sa ating paglipat sa ikalawang bahagi ng talatang ito, pansinin ang pagkakaiba-iba ng mga tao. Nanggaling sila sa Galilea, sa 10 bayan, sa Jerusalem, sa Yehuda, at sa dako paroon ng Yarden. Kinakatawan nito ang isang malaking kilusan. Ang mga taong ito ay nagsasagawa ng teshuvah, ang pagtalikod sa kanilang mga dating gawi at pagbaling sa liwanag na sumikat sa Galilea. Kapag sinusunod mo si Yeshua, hindi ka lamang sumusunod sa isang guro. Sinusunod mo ang buhay na Torah na may kapangyarihang magpagaling ng anumang patay o natutulog sa iyong sariling buhay. Ang awtoridad na ipinakita ni Yeshua ay hindi lamang para sa mga tao noong unang siglo. Ang parehong Ruach HaKodesh, ang banal na espiritu na nagbigay kapangyarihan kay Yeshua na magpagaling ng paralisado ay magagamit upang aliwin ka ngayon. Kahit na ang iyong pakikibaka ay pisikal, emosyonal o espiritual, ang mensahe ng Mateo 4 ay malinaw. Walang pagdurusa na masyadong malaki para sa awtoridad ng anak ng Diyos. Ibinabalik niya ang tipan na relasyon sa pagitan ng tao at ni Adonai sa bawat puso. Sa ating susunod na pag-aaral, sisisirin natin ang sermon sa bundok upang makita kung ano ang eksaktong hitsura ng estilo ng pamumuhay sa kahariang ito. Hanggang sa muli, naway pagpalain ka at ingatan ni Adonai. Naway pasikatin ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Magpakatatag, dahil sumikat na ang liwanag at ang mga anino ay dapat nang lumisan. Shalom! At inaasahan kong makakasama kayo sa ating susunod na pag-aaral.